El Filibusterismo, Kabanata 3, na pinamagatang Alamat. Narito ang mga tauhan sa kabanatang ito. Si Kapitan Basilio, ang nagkwento ng alamat ng malapad na bato. Si Padre Florentino, ang nagkwento ng alamat ni Doña Jeronima at ni San Nicolas. Benzaib, isang mamamahayag na gumagawa ng sariling bersyon ng mga balita. Simon, ang pangunahing tauhan sa El Filibusterismo at isang mayamang alahero. Narito rin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Arsobispo, o na ibig sabihin ay mataas na uri ng pari. Praile, na ang ibig sabihin ay pari. Bapor, o nangangahulugang barko. Tulisan, o nangangahulugang rebelde o mga hindi sumusunod sa batas. Yungib, na ang ibig sabihin ay isang kuweba. Ngayon, dumako na tayo sa buod ng kabanatang ito. Nauwi ang usapan sa ibabaw ng kubyerta sa mga alamat. Nagsimulang ikwento ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ayon sa alamat, itinuturing daw na banal ng mga katutubo ang lugar at tahanan ng mga espiritu. Ngunit, nang manirahan daw dito ang mga kriminal ay nawala ang pangamba sa mga kaluluwang naroroon at sa mga tulisan na lamang natakot ang mga tao. Si Padre Florentino naman ang nagsalaysay tungkol sa alamat ni Doña Jeronima. Nagkaroon daw ng kasintahan ang Doña ngunit naging arsobispo ito sa Maynila. Sinundan daw ng babae ang katipan at kinulit sa alok na kasal. Upang makapagtago, nanahan ang dalawa sa isang yungib malapit sa ilog Pasig. Nakuwento din ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa isang intsek na muntik nang patay ng isang buhaya. Naging bato daw ang buhaya ng dasalan ng intsek ang santo. Nabiling naman ang usapan sa lugar kung saan namatay si Ibarra. Ipinaturo ito ni Benzaib kung saan iyon banda sa ilog Pasig, habang si Simon ay natahimik at namutla. Rin ang aral sa kabanatang ito. Mahilig ang mga Pilipino sa mga alamat. Sa mga kwentong ganito ay nababatid ang malikhaing dahilan ng pagkakabuo ng isang bagay na lubhang nakakaaliw at kapupulutan din ng aral.